Ho natin ngayon, Sen. Live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lourdes, at sa ating mga viewers, listeners. Maganda ho ba yung hapon po ninyo ngayon, Sen? Ano talaga, kumbaga, ganun lang ang buhay, di ko ba? Pagdating natin, ito. Bakit daw ho nasa Senado kayo kahapon? Para malinaw lang, Sen, sa mga kababayan natin at meron kayong kopya ng warrant of arrest at sa inyo nalaman ng media na may warrant of arrest na. Ganito po, nagkaroon ng ugong-ugong over the weekend na sisitot si Bato ngayong Lunes para doon sa pagpalit ng liderato sa Senado. At yun yung pagkakataon na ma-serve yung warrant sa kanya. At ako naman, meron din naman akong mga nakakalap na impormasyon dahil nakikipag-ugnayan ako sa ICC. So, alam ko na may warrant si Bato. At kung maalala ninyo, di ba November last year, napasingaw na yan ni Ombudsman Boying Rimulya. Di ba? Kaya nga nagtataka rin ako dito kay John Wick. Yung sinasabi niyang wala daw warrant, yung kapatid niya nga mismo nagsabi, nagpatotoo pa eh. Di ba sana naniniwala sa kapatid niya? Pero, 6 na buwan nang lumipas, hindi niya talaga hinanap. Si Bato, alam naman niyang nagtatago at alam din niya may warrant. Yun po. Yung warrant po, binigyan kayo ng kopya ng ICC, sir? Hindi po. Yung warrant, galing po yun, yung pinakita ko doon kahapon. Opo. Galing po yan doon sa NBI. Kasi nagtatanong yung mga media, bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon? So sinabi ko, ako po ay nandito dahil sinabi mismo ni Bato, nire-request niya na samahan ko yung arresting team pagka-arestuhin na siya. O, di pinagbigyan ko yung kahilingan niya. Ando doon po ako. Ngayon, nagtatanong yung mga may warrant na ba? So, hiniram ko yung warrant ng hawak ng NBI. Pinakita ko. Ito yung hawak. Ito yung warrant. Okay. O yun po, parang naintindihan nila na meron talaga warrant. Sir, ano ba yung nangyari sa hagdan? Kasi, parang speech siya, si Sen Bato, na may pakana ng lahat ng ito. Yung paghabol sa kanya sa hagdan, nasugatan siya, ay si Senador Antonio Trillanes. I don't know, sir, kung meron kayong kaalaman, ano bang nangyari at nagkahabulan? Ano ba yun? Aarestuhin na siya? Kakausapin lang ba siya? Aarestuhin na po siya. At alam nyo, trinato siya ng senador nung mga NBI agents. Binigyan siya ng karampatang respeto dahil senador siya at hindi siya gagapusin, no? Pero ang ginawa niya, tinake advantage niya yung pagrespeto sa kanya, hinawi niya yung NBI agents tapos kumaripas ng takbo doon para sumaklolo doon sa mga senador. Dito nakita mismo ng kababayan natin kung gaano kaduwag itong taong ito. Di ba? Tapos humihingi ng saklolo. Pero ito po, gusto ko lang po isingin ito, Ma'am Lourdes. Si Bato, kaya po siya may warrant of arrest sa ICC, bunga ito nung investigasyon sa kanya dahil dun sa war on drugs nila ni Duterte, yung extrajudicial killings. Si Duterte po ang nag-utos at siya naman bilang hepe ng PNP, siya yung nagpatupad. Pinagpapatay nila yung mga Pilipino. Libo-libo po ito. Tayo po ang saksin buhay nito mga panahon na to. Pinagmamalaki nila yan, yung tokhang. Tapos, alam niya naman natin na labag sa batas yan kasi ang mandato ng pulis to serve and protect the people. Hindi pwedeng patayin. Kung sabihin mo hindi, kriminal yan, edi ikulong mo. Kung addict man yan, i-rehab mo. Ganun po ang patakaran natin dito sa ating lipunan. Sila pinagpapatay nila hindi nga man lang na drug test kursunadahan lang, tumbahan, sisiga. Tapos ngayon, parang ang projection nila ay pa-victim effect sila. Na tipong wala kaming kinalaman. Ano wala kaming kinalaman? Dami niyong pinapatay ng mga Pilipino. Kaya kayo nagkakaganyan. Yun po yun. Okay.
Alam na ho, sir, ito ibig sabihin meron pong impormasyon, may nag-leak din ng impormasyon kay Sen Bato na may warrant siya. Kasi ilang buwan siya nagtago. Di ba nga ho, in-announce ni Ombudsman Boying Remulla yan? Kaya nga, sabi ko, ano ba naman ito? Bakit makahagip lang ng balita, ipe-press ko na kaagad. Prines ko. Ganun po ang nangyari, di ba? Dahil doon, nagtago siya. Pero ngayong weekend, akala niya walang warrant kasi nag-clarify yung mga media kasi di ba may umugong nung weekend na, may warrant na si Bato. Huhuliin na raw. May mga nagtanong na media doon sa ICC. Ang sagot ng ICC, walang public warrant na in-issue kay Bato. Bakit? Kasi may sealed warrant na silang na-issue nung November pa. Yun po yun. So ngayon, nagkumpiyansa si Bato. Nagpadala siya, nagpa-udyok siya, wala na raw warrant, di lumabas siya. Di yan siya ngayon. Huli siya ngayon. Oo, okay, sir. Yung paglabas ho ni Sen Bato, sa tingin niyo ho ba, ito ay dahil nakaamoy siya ng custody at tropa niya yung nakaupo ngayon sa Senado? Hindi po. Ganito po. Opo, sige po. Kaya po siya lumabas kasi papalitan kulang ng isang boto sila. Kailangan yung boto niya. Kaya siya lumabas para mahawakan nila yung Senado para pagdating ng impeachment, sila yung mamando-mando ron para kumiling kay Sara Duterte. Ganun po ang objective nila. Hindi po dahil gusto niya magpa-custody at makaligtas sa huli. Hindi ho, kasi ang alam nila, nung inuudyok siya palabas, walang warrant. Kasi nga sinabi ng ICC, walang public warrant eh. Akala niya, walang warrant. Hindi naman niya alam na may sealed warrant siya. Kaya walang public warrant na ini-issue. Okay. Di ngayon, kaya nung una, kini-question niya yung pinapakita ko na warrant sa media kahapon, na parang daw yung kaduda-duda, hindi raw totoo yun. Inamin mismo ng ICC na meron. Di ngayon, galit na galit daw dun sa nag-udyok sa kanya na lumabas. Okay. Opo. May nakikita ho ba kayong naging problema sa pag-aresto? I mean, ano bang naging kapalpakan kahapon? Dapat nahuli na siya? Kung kayo po bilang isang dating sundalo, ano po yung nakita niyong pagkukulang or pagkakamali na sana po yung nahuli na siya kahapon? Yan ito po. Sa akin palagay, ano po yun. Nangyari yan because nirespeto siya. Binigyan siya ng respeto bilang senador na siya ay magboluntaryong magpapasailalim sa kustodiya ng NBI. Kaso ginawa niya, hinawi niya. Nag-resist siya ng arrest. Tapos tumakbo nga, kumaripas ng takbo dun sa Yun lang po yun. Kasi kung tatratuhin ko, hindi siya re-respetuhin, pagkalabas pa lang niya nung kotse doon, dadamputin na siya, papupusasa na siya. Kaso nga ayaw ng dahil nga binibigyan siya ng karampatang respeto bilang incumbent senator, tinake advantage naman niya. Sen, gagamitin ko po yung term na sinabi niyo. Tama ho ba sa inyo pong pagkakaalam, nag-resist sa pag-aresto sa kanya si Sen Bato? Yes. Maliwanag po yun dun sa CCTV. Resisting arrest. Hinawi niya yung NBI agents na mag-a-approach sa kanya. Tapos yung ibang staff niya humarang doon sa mga agents. Alam niyo po yung humahabol sa kanya doon sa video? Mga po yun, mga staff niya yun. Hindi po mga NBI agents yun. Talagang nila, nagmaniobra sila, nag-swarm sila para makamaniobra. At makalayo ho siya. Okay, Sen. Ano pong sa inyo pong masasabi na hindi po siya nahuli because sa pag-custody ho sa kanya ng Senado? At doon ho siya natutulog at matutulog? Ganito po. So sabi ko nga, kung nagboluntaryo siya nung doon pa lang sa garahe pa lang, hindi siya makakasilong sa Senado. Okay. Ngayon nung nakalusot na, ito naman gumawa naman ng protective custody daw itong si
si Alan Cayetano. Wala pong ganon. Wala pong proteksyon na binibigay sa Senado para sa senador. Yung nakalagay po sa saligang batas, ay during session, hindi maaaresto ang isang senador kung meron siyang kinakaharap na kaso na minor lang, yung 6 years and below lang yung penalty. Opo. Pero dito ho, crimes against humanity yan, life imprisonment yan. So nangyari na yan. Yung sinasabi ni Cayetano at ni Marcoletang hindi nangyaring may pag-aresto sa loob ng Senado while in session. Nangyari na po sa amin yon. Si Senator Laila de Lima, ginawan-gawa ng kaso, inimbentohan ng kaso ni Digong, hinuli sa Senado. Sumama siya. Ako, nung binawi yung aking amnesty, inisyuhan ako ng warrant ng RTC, binasahan ako ng Miranda rights doon mismo sa loob ng Senado while in session, tapos sumama po ako doon sa arresting team. So 2 beses nangyari. Ano yung sinasabi nito? Hindi naman pwede yung ganun-ganun na lang magsisinungaling na parang parang totoo kung magsalita, pero kasinungalingan ang sinasabi. Eh, kaya kailangan kong bantayan itong mga ginagawa nila at sinasabi. Okay. Kung mali naman yung pag-custody sa kanya, pwede pala siyang hulihin anytime. So ano po ang inaantay? Sa tingin nyo, ano po yung hadlang? Ganito po, nagkaroon po nagpasya yung NBI kagabi na para hindi na magkiskisan kasi muntik na magputukan nung kagabi, para mapahupa yung sitwasyon, nag-stand down sila. Okay, ngayon, ang sinasabi nila, kasi constitutional crisis po ito Di ba? O ngayon, ang magiging desisyon, sige, kukuha ng warrant from a local court using the ICC warrant. Pagka binigay po yan, di wala nang dahilan si Cayetano, kundi ibigay si Bato. Kung hindi, pag hinarang pa rin nila yan, pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Okay. Kung ako lang po ang magdedesisyon, dadamputin ko na yan ngayon. Kasi naniniwala ako na valid yung warrant at ito rin mismo ang ginamit na ganitong klaseng warrant, ang ginamit na pagpadala kay Digong sa dahig. Bakit hindi pwedeng i-apply dito kay Digong? Tapos meron po tayong batas, yung Republic Act 9851, na ito yung international humanitarian law. At nakalagay po doon, maliwanag, kung meron pong akusado na iniimbestigahan for crimes against humanity, genocide at iba pa, ng international tribunal, ang ating otoridad may surrender o pwedeng isuko itong taong ito doon sa international tribunal na nag-iimbestiga. Ganun mismo maliwanag po. Itong batas na to, hindi pa to na-declare as unconstitutional or illegal. Ito rin po ang ginamit na basihan kung bakit sinurrender si Digong sa dahig. Pwede pong gamitin yun. Pero, siguro, ang desisyon nila, para hindi mo na mag-kiskisan, sila. Pero, konting panahon lang ho ang nakuha ni Bato. Pero, ultimately, mananagot siya at makukulong siya doon sa dahig. Oo, pero sa bagong pamunuan ng Senado, umaasa ho ba kayong makakalabas? Kasi ayaw niya nung lumabas sa Senado, no? Mauhuli madadampot si Ginoong De La Rosa? Yes. Alam nyo, at some point, ganyan lang naman yan si Alan ano-ano kunyari, pero kilala ko yan, bibigay yan. Wala namang pinanindigan niya na hanggang dulo siya tumindig Bumibigayan yan sa dulo. Kaya ito lang, konting pressure lang, sustained pressure. Tapos sasabihin niya yan kay Bato, Bato, pasensya ka na, talagang wala Ganun din, isusubo niya yan. Maniwala ko kayo. Otherwise, siya mismo yung makakasuhan, obstruction of justice. Okay, reaction niyo po sa pagbabago ho ng pamunuan sa Senado. Ito ba'y naniniwala kayo na may kinalaman sa impeachment? Sino ho? Yung pagbabago ho ng pamunuan dyan po sa Senado, naniniwala ho ba kayo na ito'y may kaugnayan sa impeachment? Yun po talaga ang kaugnayan. Kasi nais nilang
kontrolin ito kagaya nung ginawa nila last year. Nakita nyo paano sila nagmaniobra. Kaya nga kailangan hindi pwedeng manatili yan si Cayetano dyan sa Senate leadership at inaasahan natin na hindi naman magtatagal yan. Ultimately, mapapalitan po yan. At naniniwala ko kayong may impeach si VP sa Senado? Makukondik po? Yes. O magsisimula yung trial? Yes. Kung makukondik, one step at a time tayo. Madala muna sa Senado, magsimula muna yung trial, tapos makita nila yung ebidensya. Pag nakita nila yung ebidensya, nakita ng taong bayan yung ebidensya, ultimately, madadala yan yung mga senador na yan. Kahit yung mga nasa bloke nila Cayetano, magkukonvict yan. Nakita ko na po nangyari yan. Doon kay impeachment ni Corona. In the end, yung ebidensya yung nanaig. Okay. Ano po ang inyong reaksyon na kakasuhan at yung mga arresting officers na mga kawani ho ng NBI ang binabalikan ho ngayon ng Senado? Baliktad po. Ang makakasuhan po na obstruction of justice yung mga humarang sa pag-administer ng warrant. Kasi lawful po yun duty po ng NBI na i-serve ang warrant of arrest. Sila wala silang basihan kung bakit nila hinimpo yun. Hindi sila pwede mag-contempt. Di ba? Wala silang arresting, hindi nila pwede i-contempt yung mga arresting officer kasi proper yung kanilang ginawa. Kahit makita nyo doon sa video, meron bang ginawang mali yung mga NBI agents? Wala. Nakita nila ho yun. So, walang reason to cite them in contempt. Walang maliwanag na hindi binastos ang institusyon, walang ibinastos na senador. Kumbaga, sinerve lang nila yung warrant. Sen, bilang dating senador, legal or tama ho ba yung pag-custody kay Senator Bato sa Senado? Kasi ang punto ngayon ng mga kababayan natin, pag may warrant, pwede pa lang magtago lang sa Senado para po makupkop ng Senado, 'di ba? Ginawa na kung haven yung Senado. Maliwanag po 'yan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi pwede 'yan. Bawal 'yan kasi nung ginawa 'yan sa amin ni Senator Laila de Lima, sumama kami. Nung nag-issue ng warrant, sumama kami doon sa arresting team. Ngayon nung ako ay pinapadakip ni Duterte dahil kinancel niya aking amnesty, nung walang warrant, hindi sila pinapapasok. Pero nung nag-issue yung judge ng warrant, sumama ako. Ganun lang po kasimple yun. Yan, hindi pa pwede yan. Kaya nga kailangan natin i-sustain yung pressure. Pakita natin na mali itong ginagawa. At ito yan si Bato criminal yan. Libo-libo yung pinapatay niyan. At international body na ang nagsabi niyan. Hindi ito yung mga huwes dito na kaya mong are-aregluhin. Hindi. Sila na doon. Alam ng mga kababayan natin na OFW dyan sa Europa na kung gaano ka tino yung mga korte dyan. So, sila ang naghusga na merong ebidensya para sa na-issuehan ng warrant. Sen, kanina ho, actually ang term na gagamitin ko, nagmamakaawa, no? Kasi nagmamakaawa talaga siya kanina at actually umiiyak nga siya, di ba? Panawagan niya kay Pangulong Marcos, handa siyang harapin ang kaso sa local court. Ibig sabihin, sa loob ng Pilipinas, wag lang daw po siyang ipadala sa dahig. Yung niyo pong reaksyon. Alam niyo, natapos kaso na yan noong 2017. Naalala niyo po ba yon? Kaliwat kanan ng patayan kay sisiga nitong mga to? Sinong piskal mag-iimbestiga sa kanila? Sinong huwes ang maghahatol sa kanila? Di mo ba pinapatay nga? Kahit congressman pinatay. Kung makursunadahan ka, ako nga, ilan ho yung pagtangka sa buhay ko? Kumontra ka lang sa kanila, papapatay ka nila. Wala hong may kaya. Kaya nga, doon sa ICC, pinirmahan natin yan, sumali tayo dyan,
para sa ganyang kaso. Kaya yun, gusto kasi nila dito dahil lalagyan lang nila yung juez o mga piskal, areglado na. May piyansa na. Kita nyo yung mga sa Napoles, yung mga na-involve sa Napoles, di ba? Kinalaunan, nung una, solid yung ebidensya. Pero nung nagkalimutan na, ayun na, malaya na. O nagnakaw na ngayon ulit si Jinggoy. So, yun po yun. Pero, yan po, ang punto rito, ando doon na yung kaso niya. Doon na lang siya magpaliwanag. May masasabi ho ba kayo kay Secretary Junvic at sa NBI? May comment ho ba kayo, Sen? Yung NBI po, kapuri-puri yung ginawa nila kahapon. Talagang sila, ginagawa nila yung kanilang duty. Iniipit sila, muntik pa magdiskisan doon. Pero na-maintain nila yung kanilang posture. At in the end, natapos naman yung mga events kahapon. Etong Secretary John Vic, nung una, ang yabang-yabang, may dragnet pa raw siyang sinasabi, 10,000 policemen daw yun. Bakit nakalusot? Tapos nung andyan na si Bato at aarestuhin na ng NBI, hindi daw pwede, kinukontra pa. Yung warrant ng NBI. Ano ba itong, sabi ko nga, kanino ba kakampi itong tao na ito? Diba? Kung press con lang ang basihan sa performance, champion na siya. Kaso, hindi po wala pa siyang puganting nahuhuli. Kakaperes con niya. Ganun po yun. Okay, sir. So, sa tingin niyo ho, may takot? Nag-iingat si Sir Junvic? Ano niyan? Mamili na lang kayo. It's either natatakot siya or kompromiso siya or talagang hindi niya alam yung trabaho niya. Okay. Ganun po yun. Okay, sir. Kay dito ho sa PNP, sir. How about sa Philippine National Police? Kailangan magpakita sila ng hindi ko incompetent o mahina yung SILG nila, hindi na rin nila gagawin yung trabaho. Maraming pugante. Yan, sila Bantag, Leonardo, Atong Ang. Dito, local, Opo. Yan. Tapos ito si Bato. Kailangan naman magpakitang gila sila. Diba? At yun po yung inaantay natin. Ang tagal na niya mga yan. Hindi ba mahahanap yan? Or ganun ho. Sen, how about sa Palace? Sa tingin niyo ho ba, walang ingay? Walang push? Dino, palagi ko, naman, nagpupulong-pulong yan sila at magdidesisyon. Mararamdaman natin yan sa mga susunod na araw. Kasi alam niyong kaibahan ni Digong tsaka ni President Marcos, si President Marcos silent operator Nakita nyo, di ba, wala naman siyang sinasabing then nakita na lang natin, doon na, hinatid na sa dahig si Digong. Di ba? Pero si Digong, bawat daldal di ba? Ngaw-ngaw. So, yun ang kaibahan ng style nila. Sen, galing ho sa inyo mismo, no? Sa tingin niyo ho ba madadakip? At kung may time frame kayo, itong si Sen Bato? I believe so. Kung hindi nila kung palulusutin ito ng PNP, kasi maraming butas yung Senate premises dyan, kung hindi siya lusot dyan, kinalaunan, mahuhuli yan at dadaling yan sa dahig. Ganun lang po ang istorya dyan. Ano pa inyong mensahe sa ating mga kababayan, Senador Antonio Trillanes? Well, ganito po. Sana po yung mga kababayan natin talagang inoobserbahan nila yung mga pangyayari. Sana tingnan po natin dito kung sino ba yung nasa tama, sino yung nasa mali. Kasi itong mga to, mabubulaklak magsalita po itong mga ito, pero kagaya po ni Bato de la Rosa, kahit anong makaawa niya, nagpapatay po sila ng libo-libong Pilipino. Hindi maitatanggi yun. Ano ho ba ang lusot doon? Ako po, wala naman po akong pinapatay, wala naman akong kasong kinakaharap. Gaya niyan, yung NBI, ginagawa ng trabaho nila. Ang ngayon, sino po ang nasa tama at sino ang nasa mali. Ganun lang po yan. Sen, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lourdes. DZXL